Akala ko noon na maximize ko na ang kayang gawin ng print and cut. Pero nagkamali ako dahil meron pa palang mas malaki pang print area higit pa sa last hack ko. No gatekeeping here. Kaya ko ginawa ang channel na ito para makatulong sa mga kapwa ko crafters. Umpisahan muna natin sa kung ano ang mga kailangan para magawa ang hack na ito. Kailangan mo ng cutting mat, 12 inches by 12 inches para sa Cricut Explore 4 pababa at Cricut Maker 3 pababa. Hindi ito pwede sa mga Joy series na models. Kung Explore 5 or Maker 4 ang machine mo, ang gagamitin mong cutting mat ay 12 by 24. Kailangan mo din ng 1 inch strip ng paper. Tight scratch lang, basta white at walang print. Siyempre, kailangan mo din ng printable material. Gagamit ka din ng design space para mag-layout ng designs. At Affinity Designer naman ang gagamitin para i-prepare ang images before printing. Don't worry, free lang ang Affinity Designer. Kailangan mo lang ng Canva account para maka-sign in. Kahit hindi ka nakasubscribe sa Canva Pro o kaya ay wala ka ring experience sa paggamit ng Affinity Designer, kayang-kaya mong gawin ang hack na to. Nasa description box ang link kung hindi ka pa nakapag-install ng Affinity. Hindi complicated ang hack na ito. Isang try lang, sigurado ako na magagawa mo rin to dahil ako, isang beses ko palang ginawa ay tama na agad ang cut ko. Para mas madali mong masundan ito, ang magandang gawin ay panoorin mo muna ng isang beses ang video ng dire-diretso. At sa pangalawang panonood mo, pwede mo nang sabayan para hindi mo makalimutan ang steps. Let's do this hack! Meron akong nilagay na link sa description box kung saan pwede mong i-copy ang template. Pag open mo ng template, iselect mo lang yung customize na button para mag-open ang design space. Pagbukas ng canvas, may makikita kang box doon na ang size ay 20.27 cm by 29.13 cm. Di hamak na mas malaki sa allowable printable area ng Cricut. Ilang millimeters lang ang masasayang sa A4 size na sticker sheet na 21 cm by 29.7 cm. Maglagay na tayo ng elements dito. Ang una kong ginagawa ay nilalagay ko ang mga elements sa 4 signs ng guide. May snap naman ang mga objects dito sa guide kung naka-turn on na ang snapping. Kung hindi lumabas itong mga red lines dito, na tulad nito, kailangan mo lang pumunta sa settings at iselect ang turn on snapping. Habang nasa settings ka, palitan mo na din yung print and cut size to A3. Ang next na kailangan mong gawin ay punuin ng images itong guide hanggang wala ng space na paglalagyan. Dapat ang posisyon ng mga images ay nakasagad dito sa guide para ma-maximize talaga ang area. I-select na natin lahat ng images at click attach. Dito sa make screen, itulak lang natin itong images sa pinaka-top left corner ng mat. Click continue and may lalabas na window para sa print and cut. Ito-turn on ko lang yung bleed para mag-print ang design space ng dagdag na pixel sa paligid ng design para in case na may konting error sa scanning ng registration marks, hindi ka pa rin magkakaroon ng white margin sa paligid ng design. Sa window na to, isi-select natin ang Microsoft Print to PDF as the printer na gagamitin. At i-turn on din natin yung system dialog para mapalitan natin yung printing preferences. Click preferences at iselect natin ang portrait orientation at A3 pa rin ang size. Click OK, then click print para lumabas yung dialog box kung saan mag-a-assign ka ng folder kung saan isi-save ang PDF file mo. Sa ngayon, isi-save ko muna ito sa desktop, then punta na tayo sa Affinity. Pag in-open mo yung Affinity at first time mo itong gamitin dahil bagong install pa lang, magpo-prompt yan na mag-sign in ka sa Canva account mo. Mag-open lang yung browser at tatanungin yung credentials mo sa Canva at pag successful na ang sign in mo, magpuproceed na yan automatically sa Affinity. At tatanungin ka kung anong size ng document mo. Pipili lang ako ng A4 na CMYK ang color profile. Ito ang ideal color profile para sa mga print media, kaya ito dapat ang pipiliin natin.
After that, click Create Document. Magkakaroon ka niyan ng blank canvas. Pero palitan muna natin ang orientation to portrait. Dito sa top menu, meron ditong Document Setup. Isi-select lang natin yan at pindutin natin dito sa orientation yung icon ng portrait. Click OK, then proceed na tayo sa pag-import ng PDF file. Punta tayo sa file dito sa menu bar, select place at mag-open niya ng window kung saan mo hahanapin ang PDF file na sinave natin from Design Space. Select lang natin itong PDF at click Open. Pupunta na yan dito sa canvas. Ang gagawin mo lang dito ay i-center tong image sa page para makita lahat ng registration marks. No need to resize kasi ito exactly ang size na sinet up natin sa Design Space. Gagamit tayo ng borderless printing para masagad natin hanggang dulo yung print. I-position lang natin itong image natin na ang registration marks ay nakasagad sa right side. Mag-iwan lang siguro ako dito ng ilang millimeters kasi pag tinodo natin sa pinaka-edge ng paper, baka pag dumaan ang blade, mahatak pa niya yung papel. I-print na natin to. Pupunta ako dito sa file, select print, o kaya pwede mo ring pindutin ang Ctrl+P sa keyboard. Isa-select ko yung Epson L8050 dahil yun ang printer ko na supported ang borderless printing. I-click lang natin tong properties para mag-open yung printing preferences. Dito sa document size, pipiliin ko ang A4 at ito-turn on ko yung borderless printing. Mag-activate yung settings button for borderless printing dito sa tabi niya at dapat naka-retain ang size. Ito ay para hindi mag-scale yung image. Dito mo na rin papalitan sa more options yung output paper mo. I-select mo lang yung same as document size. That is A4 dahil A4 yung actual na material na gagamitin natin. Yung ibang settings naman dito, kailangan mo lang palitan based sa actual na material na gagamitin mo. For example, kung gagamit ka ng photo paper, pwede mong i-select yung Epson Premium Glossy and high yung quality. Tinurn on ko din yung print preview para lumabas yung preview before mag-print. Dito mo makikita kung ano yung magiging itsura ng print mo paglabas ng printer. Then click print at hintayin natin lumabas ito sa printer. Ito na yung kinalabasan ng print paggagamit ng borderless printing. Ang susunod na gagawin natin ay ilalapat na natin itong print sa cutting mat. Pero hindi natin ito ipuposition sa pinakaibabaw ng grid ng mat na tulad ng ginagawa natin sa normal na print and cut. Kukuha lang ako ng ginupit na registration marks mula sa mga scrap materials ko from other projects na ginawa ko noon. Ito yung ipuposition ko sa upper left corner ng mat. And then, itong print na bago, i-align ko lang yung registration marks niya dito sa isang registration mark na pinagupitan. Kaya natin ito ginagawa ay dahil dito ang expected na position kung saan mag-i-scan ang sensor ng registration marks. Kung naalala nyo, sabi ko kanina, kailangan mo ng strips ng scratch paper dahil dito natin ilalagay sa paligid ng registration marks. Ito ay para matulungan mo ang sensor na mag-scan. Hindi siya mahihirapan pag white yung paligid ng registration marks. Pag na-load mo na yung mat, balik ka sa Design Space at hanapin mo kung ano yung ideal na material settings and pressure settings para sa actual material mo. And then, i-click mo na yung cut kung nagbo-blink na yung cut button. Diyan na mag-uumpisa ang scanning ng registration marks. Kung successful ang scanning mo, magpuproceed na rin ito sa cut. I-try nyo tong method na to for borderless printing. Mag-comment kayo dito sa video kung naging successful ang cutting nyo gamit ang hack na ito at sabihin nyo rin kung anong model ng printer ang ginamit nyo. Para pag may ibang nakapanood ng video na to at same sila ng model ng printer nyo, matutulungan nyo rin sila. Gusto kong makita ang mga projects nyo gamit ang hack na ito. Pumunta lang kayo sa community tab at doon tayo mag-share ng mga Cricut project, mga Cricut fails at successes din. Kung wala kang borderless printer, kaya mo rin i-hack ang iyong Cricut na tulad nito. Panoorin mo lang ang next video na ito para malaman mo kung paano ito gawin. Thank you for watching and keep on making things that you love.